Hello sa inyo mga kasari. Medyo pa iba-iba yung boses ko. Alam nyo naman na lagi tayong malat. Kahit hindi umaga, malat tayo. So, ngayong araw na to mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat. Ang araw pala ngayon ay Saturday at ang date ngayon ay May 4. So, ang topic natin for today's video mga kasari, magbibigay lang po ako sa inyo ng 3 bagay na dapat mong gawin para malaki pa din ang benta mo kahit madami ka ng kakumpetensya. So, parang binase ko na lang to guys sa situation ko ngayon na habang natagal, parami na ng parami yung ating mga kakumpetensyang tindahan. So, ano nga ba yung dapat nating gawin para mapanatili pa rin natin yung sales natin na mataas or malaki pa rin yung benta natin sa araw-araw? Ang number 1 guys na super duper ina-apply ko ngayon is yung pagbubukas ko po ng maaga. Kasi meron tayong mga morning person na customer, meron namang mga hindi. So, kapag maaga ka kasing magbukas, maaga ka rin magkakaroon ng benta. And ngayon mga kasari, medyo nagpapalate na rin kami ng sara. Before kasi 7 pa lang sarado na kami. Minsan nga wala pang 7, 'di ba? So ngayon medyo nagpapaabot na kami ng alas 8, ganyan mga kasari. So kapag naramdam ko katulad kagabi, mga 7:45 wala na talagang bumibili. Eh doon na po ako nagko-close kapag diretso na nasa 15 minutes wala nang bumibili, nagko-close na ako noon mga kasari. Pero kapag pansin ko na medyo madami pang bumibili, continue pa rin yung pagka-open ng ating tindahan. So balik tayo doon guys sa maaga kong pagbubukas. Medyo in-adjust ko mga kasari yung paggising ko. Dati kasi nung hindi pa bukas yung bagong tindahan dito, nagigising ako minsan alas 5, sakto ganyan. Tapos magsisipilyo, maghihilamos bago lumabas. Ngayon, in-adjust ko yung aking paggising. Gumigising na ako ng 4:30 dahil si partner guys, syempre kailangan pa nating mag-prepare ng pambaon niya kasi may work din siya. 4:30 tayo bumabangon ng umaga, 4:30 AM. So, doon, ginagawa natin lahat ng kailangan nating gawin para malesen na yung gawain natin sa umaga. Kasi sa umaga, hindi na tayo masyadong makakakilos dahil wala na tayong kasama dito sa tindahan at sa bahay. So, kaya 4:30 ako gumigising mga kasari. Ang ginagawa ko, nagliligpit, nagsasaing, at gumagawa ng yelo. So, dapat matapos kayo within 30 minutes, lahat ng yon. Kahit maiwan kong iniin-in ko yung sinaing, madali namang balik-balikan. So, kapag natapos ko yung 3 gawain ko na yon, tsaka ako nag-o-open ng tindahan ng alas 5 ng umaga. So, alas 5 ng umaga, yun yung pinaka-ideal na pagbubukas dito sa aming lugar ng tindahan. Meron siguro yung ibang tindahan dito, hindi ko alam, pero tingin ko merong mas maaga pa sa 5 AM. Kasi pag nagbubukas ako mga kasari ng 5 AM, sinisilip ko yung mga kakumpetensya kong tindahan. Yung iba ay sarado pa, yung 2. Pero yung isa, mas maaga sa akin nag-o-open. Dito din, kalinya ko rin, dito sa left side. So, ayun nga po. Kapag maaga kasing, nag-o-open tayo ng tindahan, maaga din tayo nagkakaroon ng benta ng buena mano. And nakukuha natin yung mga customer na morning person, yung kailangan bumili ng pang-ulam sa umaga, ng kape, ng sigarilyo. Mostly mga construction worker, mga kasari yung bumibili every morning. And sa afternoon naman, or sa gabi pala mga kasari, mostly kasi ang nagpapataas ng sales ngayon dito sa aking tindahan ay mga construction worker mga kasari. Kasi madami dito ngayon mga construction worker, nasa medyo malayo sila pero thankful ako dito sila nagmimerienda tuwing umaga at hapon. Anong oras na ba ngayon? Baka padating na sila. 2:44. So mga alas 3, mga 3:10, papunta na sila dito at magmimerienda naman sa hapon. Super thankful ako na kahit may iba silang nadadaanan na tindahan, dito sila nagmimerienda at bumibili parate sa tindahan ko kahit medyo, alam nyo na, malayo at hindi tabing kalsada. So wait lang mga kasari, meron lang bibili. Ayan, sa gabi naman mga kasari. So sa gabi, ang mabenta naman sa gabi,
syempre mga kape pa rin yung kailangan nila sa umaga, yung ibang mga customer natin, mga suki na natin. And hindi mawawala yung GCash, tsaka load, tsaka mga delata, yan yung mga mabebenta, tsaka mga noodles, ganyan. Kaya kailangan number 1 sa akin guys, na isang bagay na mapanatili pa rin natin na nandyan kahit madami na tayong kakumpetensya, kung paano mapapataas yung ating benta, is yung magbukas tayo ng maaga at magpalate tayo ng sara. Meron pa nga dyan mga kasari, inaabot pa ng madaling araw, 1:00, 12:00 bago mag-close. Pero dito sa lugar namin, hindi ko kailangan ng ganun katagal dahil medyo loob naman yung tindahan ko. Eh, sino pang papasok dito para bumili? And dito naman sa lugar namin mga kasari, hindi naman katulad sa Manila na talagang hindi maubusan ng tao. Dito, tao ang nauubos mga kasari. Ibig ko sabihin, wala masyadong tao. Hindi pa crowded dito sa aming lugar. So, pangalawa naman po mga kasari, yung mga hinahanap ni customer ay i-provide mo agad. Yun talaga guys ang magpapalaki din ng sales natin kahit marami na tayong kakumpetensya. Kasi ang customer kapag alam nila na kapag naghanap sila at na-provide mo agad or namili ka kagad ng hinahanap nila, sa'yo na sila pupunta every time na kailangan nila nung item na yun. Kaya kapag may naghanap sa'yo or nag-request sa inyo, for example, Knorr seasoning, mahilig sa Knorr seasoning, so bumili ka agad noon, mag-order ka agad noon, mag-provide ka agad para kapag bumalik sa'yo si customer, alam niya na kapag naubos yung item na yun, sa'yo siya bibili. Ganon mga kasari. Mahalaga kasi para sa akin at para sa ibang sari-sari store owner yung gusto ng customer. Kasi, di ba kaya nga tayo nagtindahan mga kasari, ang target natin is para makabenta sa ating mga customer, sa ating mga suki. Di ba? Mga suki or suki. Medyo nabubulol-bulol na ako mga kasari. So, mahalaga sa akin yung opinion at yung kagustuhan or nire-request ng aking mga customer. Kaya din siguro dumami mga kasari ng ganito yung aking mga paninda dahil nga yung mga request ni customer, sa dami ng request nila, pinoprovide natin. Tulad nga guys no nakaraan, di ba sabi ko sa inyo, hindi ako nagtitinda ng mga debote na soft drinks kasi stress pa yan dahil sa mga deposito, nawawala yung mga bote, ganyan. So, nagtinda pa rin ako kasi nga nanghihinayang ako sa benta dahil lumilipat yung mga customer ko sa iba. Naghahanap kasi sila ng mga soft drinks na debote na 12 pesos ang bentahan. Eh, ang nandito ko ay mga mismo, medyo mataas ng 8 pesos dun sa nire-request nila. Kaya, naghanap na rin ako ng mabibilhan na mabebenta ko nga ng 12 pesos. Ayun, dito na ulit sila nagme-merienda. Tulad kanina, hindi ako magkanda-ugaga mga kasari dahil dito sila nagme-merienda lahat. Siguro mga 6 na construction worker yun or 7, mga ganon. So, ayun nga po mga kasari, yung mga hinahanap ni customer, i-provide natin agad. And third naman mga kasari, yung makisama tayo ng maayos sa ating mga customer. Kasi hindi lahat mga kasari ng mga sari-sari store owner kaya na makisama ng ayos sa mga customer. Meron kasing mga customer na pilosopo, palabiro. So, merong mga owner ng tindahan na hindi matake yung pagbibiro. Sasabihin nila, hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. So, yung iba, namamali yung ano ng mga customer, tingin nila masungit, 'di ba? Eh, 'di ba yung ibang mga customer kapag nasusungitan ng mga tindera, ay, di na ako bibili sa'yo, sa iba na lang ako bibili sa susunod. Ganon yung naiisip nila. Kaya dapat kapag may mga ganon tayong customer, kaya nating i-handle, ngiti-ngiti na lang kayo, ngisi-ngisi na lang kayo, para kunwari, sinasakyan nyo yung mga ano nila. Pero syempre, huwag tayo masyado makipagkwentuhan pa din. Yung ngingiti lang kayo, ganyan, tatanungin nyo, taga saan sila, ganon. Pero huwag kayo masyadong makikipag-close. Kasi, kapag nangyari yon na nakipag-close kayo, nagkukwento na kayo ng ano ng buhay nyo, doon na darating yung point na akala nila nagtitiwala na kayo sa kanila, na uutangan na kayo sa point na yon. So, una pa lang, nagpaparinig na yung mga construction worker kung pwedeng mangutang. So, idadiretsuhin nyo na agad sila na hindi kayo nagpapautang. Itong mga to, yung mga nagme-merienda dito, nadiretso ko na agad yan nung bago pa lang sa mata ko ng mga first week nila.
Sinasabi ko talaga na hindi ako nagpapautang. Pero ayan, dito pa rin sila bumibili. Basta pakisamahan lang natin ng maayos mga kasari. Kasi kapag hindi natin pinakasamahan ng maayos, marami silang tindahan na pwede nilang pagbilhan. At kawalan nyo yun, hindi yun kawalan nila. Kasi tulad ko, kapag hindi pa ako nakisama ng maayos sa mga customer ko, medyo loob ang tindahan ko, sino pang bibili dito kung lagi ko silang susungitan? 'Di ba? Maging thankful na lang tayo, lalo na kung medyo malayo or nasa dulo yung tindahan natin, maging thankful tayo na meron pa rin bumibili sa ating sari-sari store. So, yun lang naman mga kasari ang 3 bagay na dapat mong gawin para malaki pa din ang benta mo kahit na marami ka ng kakumpetensya. So, sana mga kasari nagustuhan nyo itong aking vlog. Magandang hapon po sa inyong lahat and happy selling po. Bye guys!